Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ibahin natin tong kuan. So, salamat sa mga nanood sa ating programa at ito ang ating tatalakayin. May caller si Bacalaris na iwan ko ba kung tingnan ko. Tignan natin tong kuan ni Bacalaris Tignan natin tong caller niya. Sana ba yun message o tignan natin to ito ba yon sa ito ba, hanapin ko muna yung kwan, yung yung patungkol kay Bacalaris. Yung caller niya mali yung sinagot ni Bacalaris sa kaniyang caller. Kawawa naman, no? Ito. Heavenly message pala. Ayan. Ito, tignan natin tong may caller niya. I-play natin to dito. Tignan natin to kung about ito sa ito si Bacalaris, ba't hindi kaya siya kuan? Ba't hindi kaya siya tawag nito kumasa ng debate? Iba yung kuan. Ito. Wawa naman tong caller, hindi nasagot ng maayos. Kung ako lang parang kuan salamat sa ating mga viewers ngayon. Alas 7:30 or yan. Off na ako sa live ko dahil blackout pag alas 8. So, whole day tayong blackout ngayon. Ngayon, meron siyang caller, tingnan ninyo. Na-post po ito ni, I don't know kung saan natin nagpo-program ito taon to. Na-post po ito ng nagngangalang Heavenly Message. Ayan. Tingnan natin to. Okay, 67:15, live na kay John. Asa ka na nawag? Yan. Tanyo. Okay, Manila. Go, John, palihog. Ano na ko'y pumunta na pastor ba? Kay kung may naandan sa mga Catholic Church na si Mary, na tawag og mama. Kung pumunta na, ang Ginoong Diyos ba, may mabasa sa Biblia, nga ang Ginoong Hesus, nagtawag kay Mary og mama. Mula na pastor, salamat. Okay. Simpleng tanong. Simple lang ang tanong ni Juan, no? Simple lang ang tanong ng isang caller kung kasi sa Catholic tumatawag tayo na mother, 'di ba? O Mother Mary. Ngayon, itanong niya, saan mababasa sa Biblia na tumawag na mama si Kristo? Alam nyo ba? Simpleng tanong 'yan, Kahit bata siguro makakasagot kung nag-aaral lang. So in response of this question, mali yung response niya, tinan nyo. Actually, wala ko kabasa igsuon nga sa Biblia nga si Mary gitawag og Mother of God. Wala. Ano daw? Hindi daw niya nabasa na si Mother Mary tinawag na Mother of Mother of God. Yan. Hindi niya nabasa na si Mother Mary tinawag na Mother of God. Ito ang response niya sa kanyang caller. Mahaba ito Wala ko kabasa sa Biblia na igsuon. Si Mary inahan ni Kristo sa pagkatao, pero si Mary dili inahan ni Kristo sa pagka-Diyos. Ang layo na sagot ni Bacalaris. Comment.
Ang layo na sagot. Hindi ako satisfied. Simpleng tanong. Saan mababasa sa Biblia na nagmama talaga si Kristo kay Mother Mary? Kasi yung Katoliko, nagmama tayo, di ba? Mother Mary o Mama Maria. Ngayon, dapat sana in a response of that question, sabihin na mayroon sa bersikulo sa Biblia na walang, hindi nagmama si Kristo sa mga bersyon na ito, tinawag lang niya na babae. O hindi mother, di ba? Ganon sana yung mga response. Pero iba nag-response siya, akong nababasa na si Kristo, si Maria ay ina sa pagkadiyos ni Kristo. Which is ang layo. This is not all about kung si Maria ba, Mother Mary ba, ay ina ng Diyos, o ano ba yung titulo na nakukuha ni Mother Mary, kung siya ba the Mother of God or not. Hindi ito isyo. Si Sholmags Canloso, good morning. Idol ka po. Good morning bro, si Sister Dorato Miriam Torres. Salamat sa inyong panonood. Ang rosaryuhan ba, hindi ba dinggin pag rosaryo kundi na-bless sa pari? Dapat i-publish natin yan sa mga pari kung mayroon tayong kung mayroon tayong rosary. Salamat kay Inji. Bakit daw? Kasi pwede po yan pamumugaran ng mga masasamang espiritu pag hindi na-bless ang pari yan. Dahil hindi pa yan totally blessing o may blessing, may basbas sa pari. Ngayon, ang rosary po na kailangan nating i-publish dapat may inri. Kung walang inri, wag niyong i-publish sa pari yan. Pangalawa, kailangan talaga ang rosary ninyo ay hindi po yung demonic rosary. Hindi yung demonic. May demonic kasi na rosary. So i-check niyo yan Huwag kayo basta-basta, lalong-lalo na pag online lang kayo bumili, sinaingganyo ko sa online. Nung dumating, Lucky Charm pala na parang pangit. Background natin Lucky Charm pala yung hindi ko tinanggap. Kung alam pa naman sana. May inri po ito bro. Pwede. Publish mo yan. Dapat may basbas na yan ng pare. Alam nyo yung mga imahe? Naalala ko yung sa GMA na true story, yung parang MMK ba? Na yung imahe ni Jesus Christ ay sinaniban ng demonyo. Totoo yun. May mga ganong klase, demonic contamination. Di ba? Yung paggalawin yung mga lahat ng bagay, pwede silang pumasok doon kasi sa pag-aakala nila, ginagamit to ng mga Katoliko. So, pwede tayong pupurihin ito. Kaya, pwede silang pumasok. May mga bagay kasi na tinatawag natin na contaminated. Kasi there is a power of demon dwelling upon that things. Kaya magtataka ka na lang, bakit gumalaw itong lapis ko? Bakit lumutang itong baso ko? Mayroong ganda na pala ng demonyo yun. Bakit? Kanina walang kape, ngayon may kape na nakalagay. May mga ganon. So, yan mga demonic contamination. Kaning isde, mura ni si kauban ni di mo ilan ni Mama Miri, taning na si Re Osabil. Way back 1991 sa Propiedad Agusan del Sur, shout out naman Dol si San Miguel. Uy, mga Catholic Filipinder natin na walang kupas, salamat po sa inyo. 1991 at sa 1 year old pa ako noon. Mayong buntag sa inyo dyan. Okay, mayong buntag bro. Ngutana ko, asa man mabasa sa Bible nga ang bata handog, dili bautismo mauna ang doctrine sa NC. Wala tayong mababasa. Actually, kung handog yung mga bata sa batas na mga Hudyo, na kailangan talaga una ialay. May dala kang kwan. Pero hindi naman yun kwan. Hindi kagaya ng mga NC. Wala tayong mababasa sa Biblia, handog, ialay mo. Si Kristo na nagsabi niya na binyagan ninyo sila lahat, bautismuhan niyo sila lahat. Hindi naman sinabing ihandog mo lang hanggang dyan. Wala namang ganun. Si
Si Milan Pellegrino. Gandang umaga po sa iyo. Gaw. Musamde gaw. Okay, mali po ang sagot ni Bacalaris. So, tuloy natin to si Bacalaris sa parang parang naging katawa-tawa. Oh. Mao na akong tubag igsoon. Gawas ko na kay follow up. Kay Wala. Okay na lang, Pastor. Nagsagang salamat salamat sa pagtubag sa pong mga pangutana, Pastor. God bless, Pastor. God God bless. bless. Okay, thank you. Okay, naglantaw po din ni igsoon og mga referensya. Okay? Okay. Naglantaw po din ni mga referensya. Kini igsoon gisulat ni Brand Petrie. Tanan walay Catholic theologian nga wala makaila ni Brand Petrie. Walay pari nga wala makaila ni gitawag Brand Petrie. Kay si Brand Petrie igsoon usa ka theologian sa Roman Catholic Church. Ug ang iyang libro igsoon gibutag tagaan ni commendation ni Scott Hahn. Si Scott Hahn igsoon bugat na theologian sa Roman Catholic Church. Pero tanawa niyang gisulti igsoon ang title ani Jesus and the Jewish Roots of Mary by Brand Petrie. Unsay sulti ni Brand Petrie? Although the New Testament does not call Mary the Mother of God. Ay nako, pastor, wag mong ipakita ang pagkamangmang. Hindi po about Mother of God ang tanong. Ang tanong, patungkol po yan kung mayroon bang mababasa na si Kristo nagmama kay Mother Mary. Yan ang question. So, dapat hindi po ito about si Maria ba, Mother of God, hindi ba Mother of God. That's not all about the question. Kasi kapag tinanong ng caller, si Maria ba ay Mother of God, sapak ang sagot mo. Patungkol dyan, okay yan. Pero kapag sinabi natin na mayroon bang talata sa Biblia na binigkas ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagmama or tumawag na ina ni Kristo, ni Mother Mary. Wala, walang sagot si Bacalaris. Mali ang sagot niya. Di ba? Mali ang sagot ni Bacalaris. Patungkol kay Mother Mary, Mother of God, ibang usapan yan. Tama nga naman ang sinabi ni Propeta Zacarias 11:15. Ano ang sinabi ni Propeta Zacarias? Ito ang paboritong Biblia na mga Sabadista, King James ang gagamitin. Anong sinabi? At sinabi sa akin ng Panginoon, ang Panginoon pa mismo nagsabi magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Mangmang na pastor eh. Alam niyo ba kung bakit naging mangmang ito? Nagtanong kung mayroon bang mababasa na nagmother si Kristo kay Santa Maria? Ang sinagot, wala akong nababasa na si Mother Mary, ina ng Diyos. Uy, layo! Parang nagtanong ka lang na saan ba pwede mahanap ang SM Migamol? SM Migamol ba yan? Tama ba yan? Saan ba pwede mahanap ang halimbawa na lang ito, yung mga sikat na mall, saan mababasa yung mga, baka may nagtanong siguro ba, na saan natin pwede mapuntahan ang sinabing, yung sikat na mall dito sa, sa Zamboanga City, Kisisi Mall. Baka sabihin ni Bacalaris, wala naman akong nakikita na may tumubong damo dito sa tagiliran ng tabing dagat. Ay, ganon. Patawa minsan itong pastor nyo. Nakakadismaya eh. Caller, naghahanap ng tanong, naghahanap ng sagot, iba yung sinagot sa tanong. Kaya,
kung nanood man ang caller, kung taga saan ba itong caller? Oh. Ako na sasagot sa tanong mo. Mayroon bang bersikulo sa Biblia na si Kristo'y tumawag na ina ni Mother Mary? Yes! 100%, 100% mayroon po. Straight to the point. Live. Ito ang tamang sagot sa tanong mo. Meron. Baka sabihin mo, Brad, saan natin mababasa yan, Brad? Si Bacalares, iba yung sinagot niya. Mabuti na lang yung caller niya, hindi siguro yung si Ibdi. Kaya hindi siya inipit ng gusto. Oh. Dapat sana, ang tanong, simple lang tanong, di ba? Ang tanong, saan mababasa sa Biblia na si Kristo'y tumawag na Mama? Oh. Kay nagdamgo ko sa birhen sa Fatima sa iyang image. Ako sige ram kog damgohon og mga imahe kaniadto. Pero di lang ta nato na moingon nga usa may hubad ani, because we according to our catechism of the Catholic Church wala tayong karapatan para bigyang kahulugan yung mga panaginip. Hulog ta nagmurag kuan mananag-antagan ba? That's not our duty. Kung nagdamgo ka na, tuloy mo lang. Yung pray the Holy Rosary. Ina ni Mother Mary. No. Ina ni Mother Mary. Kung mayroon man akong namali sa pagbigkas, pasensya na. Hindi ko mamalayan minsan. Okay. Now, ganito ang tanong sa caller. Saan mababasa na nagmader talaga si Kristo? Ang sinagot ni Bacalares, wala akong nababasa na si Maria ina ng Diyos. Baka may nagtanong ni Bacalares, saan tayo pwede makabili ng mga food trip? Yung mga, pag sinabing food trip, yung kanyan siguro, yung mga ihawan, yung mga barbecuehan. Saan tayo pwede makabili ng mga barbecue, Brad? Baka isasagot ni Bacalares, malakas. Wala akong nakikita na malakas ang baha kahapon. Ay. Ako na lang sasagot sa caller, ha? Ako na lang sasagot sa caller. Kawawa naman yung caller. Naghahanap ng nakasagutan. Iba pa yung sinagot. So, pag sinabing meron ba? Yes. Mababasa ito, ha? Tignan nyo. The clear word paraphrase. Alam nyo ito? Sinulat po ito, ginawa po ito ni Jack G. Blanco. Sino ito si Jack G. Blanco? Doctor of Theology. Doctor of Theology ba ito si Juan? Isa po isang retired din, hindi Doctor of Doctor of hindi retired Dean of Theology, by the way. Hindi Doctor of Theology. Retired Dean of Theology sa isang Adventist college. Ngayon, itong The Clear Word Bible paraphrase, hindi po ito pinopromote ng mga Adventista. Dahil may mga salin na hindi tumugma sa original Greek. Research niyo ito. Ngayon, ano ang sinabi sa kasal ng Kana? Nung minsan, itong senaryo ng kasal ng Kana, naalala nyo? Nung tinanong ko si Bacalares, sino ang kinasal sa Kana at saan niya nangyari sa Kana? Sabi niya, wala naman nakasulat sa Biblia, di natin dagdagan yan. Walang nakasulat sa Biblia. Hindi pwedeng dagdagan. Pero, dinagdagan ninyo ang Biblia. Sinabing si Ellen White propeta, wala naman sa Biblia. Lere Rodiat, good morning po. Watching from Carmen Davao del Norte, Vade Retro. Maing buntag ni mo dia. So, maing buntag sa, basa sa tag-comment kay Irwin TV, Saulo Dalina, si Enrico Jr. Dailan, si Josephine Cabales, si Antonio Otida,
Jonathan Rezada. Gandang umaga sa inyong lahat. So basahin natin to. Ang kasal sa Kana. Chapter 2 verse 1 hanggang 4. On the third day, Jesus went to a wedding in Cana of Galilee in which his mother Mary had a part. O kita nyo, kasama pala. So, ito. That's why Jesus and the 5 men who were now his disciple were invited. While he was at the wedding, the family ran out of fresh wine. His mother Mary came to him and said, Jesus, they're all out of drink. Can you do something to it? Nakita ninyo ang puso ni Mother Mary. Sinalba niya ang kahihiyan ng mga kapwa niya Hudyo. Kasi kapag Hudyo ka, malaki pong kahihiyan sa isang selebrasyon kung naubusan ka ng alak. So, ang ginawa ni Mother Mary, sinalba niya ang kahihiyan ng mga kapwa niya Hudyo. So, diyan makikita natin ang pagka-mediator ni Mother Mary. So, nagno ba si Kristo sa kanyang ina? Stoy, I don't follow you. Sino ka ba para susundin ko? Diyos ako. Sinabi ba ni Kristo niyan? Wala. Ang response lang niya. Sino? Ganda talaga ang response niya dito. Oh, Jesus answered, Mother, I love you. Oh, nasagot na, Kuler. Kuler. Nasagot na ang tanong mo. Una yan ha. Mother, I love you. Bakit sinabi ni Kristo na Mother, I love you? Hindi po sinabi sa Kuler na Mother of God ba si Santa Maria? Saan sa Biblia na nagmama si Kristo? Ayan. Diba, din to sa mga Adventist College, nagsalin siya para priest. Ang tanong, sinabi ni Kristo, Mother, I love you. Sabi niyo, sinusunod namin si Kristo. Oh, nga nung wala ninyo sundang giingon ni Kristo dire. Bakit hindi niyo sinusunod? See? Tiyan nyo ang malaking agwata ng mga Sabadista. Kung susundin lang natin ang Bibliang Sabadista, yung Kristo nila, walang modo. Bakit sabing walang modo? Walang good characters, walang manner. Oh. Walang hiya. Bakit na sabi natin walang hiya? Doon sa may logong Bibliang Seventh-day Adventist, na sinabi lang ni Kristo, babae. Babae ra. Tawag. Oh. Walang galang sa kanyang ina, di ba? Kaya siguro, hindi pinablish, hindi inintroduce ito ng mga Adventista dahil dito, Mother, I love you. O, dito na naman tayo. Oh. Dito na itagalog nyo, may digita komento nyo, kadayo milita. Okay, dito na naman tayo sa isang senaryo. Kasi kasal lang Kana yun eh. By the way, nagtanong ako kay Bacalares, sino ba yung kinasal sa Kana? Wala siyang response eh. Wala daw nasusulat sa Biblia. So according to our research, that's the tradition, secret tradition of St. Thomas Aquinas na kinuha niya kay St. Bibi, isang munghit historian. Nagikinasal pala doon sa Kana is si John the Evangelist, yung na pangasawa niya si Maria Magdalene. At doon pala ito nangyari sa bahay mismo ni Nathaniel. Yun yung pinakaunang kita nila ni Kristo. Ayan ang mababasa din natin sa Hollis Handbook Bible of Protestant. So, kita nyo, yan. Pag sabihin nyo, ay mali yan, info nyo, o sige, saan ito ikinasal? Sinong kinasal ito at the time? Now, dito tayo sa senaryo na hindi nakasalan. Yung pinako na mismo si Kristo sa cross. Nandoon ang kanyang isang disciple, si John. At saka yung mismong ina niya. Sige, basahin natin to. John chapter 19 verse 26. Ano banggit ito? When Jesus saw his mother in tears
And John the disciple crying to comfort her, he said, Mother, don't cry. O nagmamanga. Ha? Nagmamanga siya. Oo. Kita nyo? Kaya natin nasabi, ito dalawang titulo ang may isang title din si Mother Mary na kukuha dito. She is the mother of the church. Si Kristo mismo ang gumawa sa kanya na ina ng simbahan. Dahil alam ni Kristo that the church without mother is like an orphan. Kaya nga ginawa niyang ina si Santa Maria sa simbahang tatag niya. Ang sabi dito, 6, when Jesus saw his mother in tears and John the disciple crying to comfort her. Ito yung the clear word paraphrase ha. He said, Mother, don't cry. Take John to be your son in my place. He'll take care of you. Pinaubaya ni Kristo si Santa Maria kay San Juan. Kung ang mga rason din ng mga sulpot na may kapatid sa laman si Kristo, bakit pinaubaya ni Kristo ang kanyang ina kay John sa kanyang apostol kung mayroon naman siyang kapatid? Na ang mga kultura ng mga Hudyo, kung ang iyong ina ay gusto mong ipaubaya, doon yan sa mga kapatid mo sa laman. Wala pinaubaya niya kay San Juan. So 27. Then he said to John, John, take care of my mother for me and consider yourself to be her son. Ginawa na anak si San Juan kay Maria sa panong paraan. Di ba? Bisayaon. Unsa may Bisaya ana? Anak, ania ang imong inahan. Kita nyo? Gihimo niyang inahan si Santa Maria sa iyahang simbahan. That's why Mary is the mother of the church. Nasa litanya yan. Isang bersyon lang ang binasa, nagmama si Santa Maria. Nagmama si Kristo kay Santa Maria. Yan ang tamang sagot sa tanong. Ay nako, si Bacalares, hoy! Hindi niya namalayan kulir niya. Meron pa ba tayong ibang bersyon? Subukan natin tong basahin ang Bibliang Tagalog, itong Pinoy version. Ayan. Subukan natin tong basahin. Ang Bibliang Pinoy version. Ayan. Sa Kasal ng Kana pa rin. Sa Kasal ng Kana. Ito, invited si Juan. Invited yung si Santa Maria. Pero si Juan hindi ko to nabasa sa Juan. Ito, basahin natin to. St. John chapter 2 verse 4. Yung response na niya. Ito Sa after 2 days, may kasalan sa bayan ng Kana sa Galilee. Nandun ang nanay ni Jesus. Invited din sa wedding sina Jesus at ang mga disciple niya. Hoy, si Bacalares hindi invited sa wedding na ito. Mga Katoliko ba yan dyan, Brad? Yes! Mga Katoliko yan. Yung na-invite sa Kana. Una, mga disciple pa ni Kristo yung kinasal. Ang ikinasal, disciple ni Kristo, si John the Evangelist, na nakapag-asawa ni Maria Magdalena. Yun po yung nabasa natin sa tradisyon ni Sintama sa Kinas. Ngayon, tuloy natin. Nang maubos ang alak, sinabi ng nanay ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Nanay, hindi pa ngayon ang time ko. Hayaan nyo na lang po ako sa gagawin ko. Sagot ni Jesus. Ano sabi ni Kristo? Nanay. Nanay. Sinabi pa ng isang mangangaralan sa Batista, hindi man yan mama? Oy! Kontintino ang pangi noon sa Katolik. Awa sa Katolik doy. Sa unsay Kontintino? Sino ba yan si Kontintino? Ay!
Sir, mga adlaw, na SDE sir, nangagit na ko og debate, iya daw pamatud-an nga Sabado maoy ikapito. Andong Linggo unang adlaw. Sakto ba na iyang paghatag og topic sir? Mali, di man na debatable. Kay ikapito man gyud ang Sabado kung bubasi tag kalendaryo. Pero tikno ta nga wala baya nagisgot ang Biblia ikapitong adlaw sa semana. Na Genesis 2:3 walay gilitok si Kristo dia. Now, may tag ikapito sa may supak ninyo nawa man. Tinuod mong ginadya unang adlaw semana. Kung magbase tag kalendaryo. Pero naamay mga kalendaryong gauna ang Lunes, usaon mo sa nila pag-explain ani karon. May kalendaryo, Lunes na ko na. Sige, basahin natin to. Dito na rin sa senaryong pinako na siya sa cross. Sa same translation pa rin. Nakita ni Jesus na nagkatayo ang nanay niya, katabi ang mahal niyang disciple. Kaya sinabi niya sa nanay niya, "Nanay, ayan po ang anak nyo." Nagnanay pa rin, ha? Nagnanay pa rin. So, meron talaga sa Biblia. Dalawang translation yan. Una, yung sa Seventh Adventist. Pangalawang translation na yan. Pero, tama si Mama Mary ay ina ni Jesus Christ. Amen. Ito, ibang translation. Protestante naman tayo. Tanyo. New English Bible. New English Bible, ha? Ano ang sabi? Kasalan ng Canada pa rin. So, kasal dya po sa kanan eh. Ito, basahin muna natin itong nakatayo siya sa harapan ni Kristo sa nung naipako si Kristo sa cross. 26 ng San Juan 19:26. Sabi dito, Jesus saw his mother with the disciple whom he loved standing beside her. He said to her, "Mother, there is your son." Oh, mother, there is your son. Mama. Kita, klarong-klaro, ha? Kasalan ng kana ya. Kasalan ng kana. Basahin natin. So, dito tayo sa kasalan ng kana. Sabi dito, ayan. Nung nag-response na si Kristo sa kanyang ina, he answered, "Your concern, mother, is not mine." Nagmama talaga si Kristo. Mother, ayaw lang tanggapin na sa badista kasi hindi mama. Ano ba yung mother mo, hindi mama? Ano ba yan? So, kitang-kita, ang tanong, yun bang sa may nabasa sa 2:1 ng Acts of the Apostle na, di ba, receiving the Holy Spirit? May nakalagay doon sa araw mismo ng Pentecost. May tanong, mga Katoliko ba yung mga yan, Brad? Of course. Itinan natin to Biblia. Mga Katoliko talaga, ang bagong kasabutan Biblia. Tanaw na to, Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4. Yan. May mga picture. Tanyo. Sa paligid, may mga apostol. At sa gitna, ina ni Kristo, si Mother Mary. Hindi mga pastor rin na sa paligid. Protestant translation. So kung malamang, kung pastor ito, kung ibang sikta, hindi nakasali si Mother Mary dyan. Hindi naman tayo naniniwala kay Mother Mary. Yeah. So, meron talaga. Meron pa. Translation din ng kwan. Ito, sa The Message Bible. Basahin natin itong kasalan ng Kana. Sinabi ni Kristo, Jesus said, "Is that any of our business, mother? Yours or mine?" Di ba? Nagmama talaga. Klarong-klaro, kitang-kita. Ebidensya yan. Biblia pa ang binasa natin. Ngayon, mag-provide si Bacalares ng sita sa Biblia saan mababasa na hindi nagmother si Kristo kay Santa Maria. Yan sana yung kuan niya, task niya. Di ba may nagtanong, saan ba sa Biblia nagmama si Kristo
Ang sagot ni Bacalares, wala naman tayong mababasa. O ito pa rin sa The Youth Bible, di ko na lang to binasa sa vlog ko. Jesus replied, kasalangka na ito, Mother, my time hasn't yet come. Oh, nagmama talaga si Juan, si Kristo kay Santa Maria. So, sino ba naman tao na hindi mag-mother na mismong si Kristo nag-mother? Baka sabihin, natural, normal lang naman yan dahil una, in the first place, sandali lang nga. In the first place, shut out. Sandali lang, titingnan ko muna itong natin. Ayan. So, kung titignan natin ang senaryo mga kapatid sa Biblia, mayroon talagang nabasa. Mayroon talagang nabasa. Ngayon, ang tamang sagot ni tawag nito ni Bacalares, yun sana. Ang kaso lang, hindi natamaan ni Bacalares ang tanong. Parang siya parang totoo naman yung sinabi ni totoo naman sinabi ni Propeta Zacarias na ang mga pastor ay mangmang. Totoo yun. Kasi kapag mangmang, hindi marunong sumagot sa tanong. Dili siya kabalo mo, tubag sa mga pangutana. Meron akong isang Seventh Day Adventist na chatan natin to. At dali lang tatawagan natin to kung kakasa ba siya. Ito yung todo tanggi siya sa address niya kasi takot siyang mabisita yung kanyang crusade na matanong. Tingnan natin to. Oy, 5 minutes ago man. May mga sabadista na tatawagan ko, sabihin, nasa ground field ako. Ano ba naman yung ground field kahit alas 4 ng umaga, ground field pa rin? Ano ba yan? Ay, nako. Asan na ba itong isang Seventh Day Adventist na gusto makipagtalagkayan? Ba't hindi ito pala makontak siya, no? Maghanap ako ng pwedeng tawagan dito. Baka available. Otro po ni. Kalawakan. From Kalawakan. Saan yan? Watching from Kalawakan, si Sister Cristilo Alfarero. Saan ba yung Kalawakan sa yan? Anong lugar yung Kalawakan? Sige man kag chismis. Sinong nagsabing chismis to? Kayo yung chismis, watching from Davao de Oro. Wala naman noon atong kuan. Kadali lang Wala na nag-comment. Si Cha Oriais Arsenio. Oh. Good morning bro, watching from Macalilon, Quezon Province. Gandang umaga po sa inyo lahat. So mauna itubag sa pangutana scholar di kay tubag kong tagdimao binuang na
Kaya nga, sinabi ko sa inyo, mali ang sagot niya sa kanyang cooler. So, dapat sana, sinagot niya na maayos. Chismis ko, no? Debate na lang ta, sir. Kaya marag imingaw naman sa kong debate. Oy, malapit ta, wag kalimutan. Meron akong debate sa punto por punto, pizza 13 ng alas 8 ng gabi. Isang Jehovah's Witnesses po yung kalaban natin, babae. Patutunayan ko na ang Biblia ay gawa na simbahang Katolika. Hindi yan ko na topic, dili sumo. Basta sa Bisaya pa. Hindi makontak to si Kuan. Yet, Ligaspi. Tatawagan natin to. Hanggang alas 7:30 lang tayo dahil blackout mamaya alas 8. At babalik alas 5 na ng hapon. Okay, ituloy natin to mamayang hapon kasi papalapit ng mag-blackout. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapoy magsasabi sa inyo, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Carmen Bohol, si Felix Samanti. Brad, bro, pag live dito sa debate niyo para sa dia, problema lang, kung mag-live ako, hindi maririnig yung voice dito. So, i-share ko na lang sa kuwan. I-share ko na lang sa tawag nito sa timeline ko para mapanood nyo punto por punto yan. Yung link. Good morning, sir, from Iligan City. Si Athena Velasquez. Taga Iligan dyan mga pastor na nagmamarunong tungkol sa Biblia, mga negosyante. Tama. Mga negosyante yan, gamit ang salita ng Diyos para lang magkapira, mga dibilya ng nagkatawang tao, sunugin, nawa kayo ng Almighty God. Amen. Si Otirol, si Lorito o Carbon, pronounce pangalan mo, si Athena Velasquez from Iligan City. Oy, nakapunta na ako ng Iligan City doon sa yung nung nag-Bible Apostolate Convention, no? Shout out sa taga Iligan dyan. Ganda pala ng kwanyo, ng city ninyo, no? Nakakamangha. Si Kalisa David, good morning, sa lahat ng mga nanood. Gandang umaga po sa inyo dyan, Brad. So, tuloy natin to mamaya. Wala na tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito'y lingkod, Brad Eugene Gapo, magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!